hanap mo ba ay online loan application na nagpapaloan sa first-time user ng up to 30,000 pesos? At ikaw naman ay pwedeng mag-loan ng up to 73,000 pesos basta't ikaw ay repeat borrower na. Naku, kung yan ang nahanap mong online loan application, mataas ay binibigay na credit limit, tapos ay mababang interest at mahabang loan term, tignan natin itong online loan application na magandang ipinapakita sa kanyang ads at baka sakaling ito na ang makatulong sa atin sa oras ng pangangailangan. Hello mga ka-London, loan dito, loan doon. Panibagong araw, panibagong online loan application naman ang ating pag-uusapan at re-reviewin. Tara, samahan niyo akong alamin kung ito na ba ang magiging solusyon sa pera problema natin. At kung bago ka nga lang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. 30,000 pesos for first-time user at 73,000 pesos for repeat borrower. Yan nga ang ipinakita nitong bagong online loan application sa kanyang ads. Pero syempre, mahirap maniwala sa ganyang magaganda at too good to be true na mga online loan application na offer. Kaya naman, mas maganda talaga na nanonood ka muna ng ganitong klase ng review bago mong itry etong online loan application na ito. Araw-araw nga tayong naghahanap ng legit na OLA na sana ay makatulong sa atin, lalong-lalo na sa oras ng kagipitan. At kung ikaw nga ay madalas ma-reject sa mga OLA na yan, naku, baka ito na ang chance mo na magkaroon ng instant cash dahil dito sa ating channel ay namimigay tayo ng instant cash giveaway sa maswerteng mapipili. Ano labang ang dapat mong gawin? I-like lang ating video, huwag kalimutang mag-comment sa comment section para sa chance ang manalo. Nagkakaroon ka na ng idea sa mga online loan application and at the same time, may chance ka pang manalo. Kaya ano pang hinihintay mo? I-like lang ating video at huwag kalimutang mag-comment sa comment section. At balik na nga agad tayo sa OLA na i-review natin ngayong araw. Etong mga nakikita at pinapakita niya sa kanyang ads. Number 1, low interest rates daw. Number 2, fast loan disbursement speed. At number 3, diversified repayment methods. So sana nga is totoo itong ipinakita niya sa kanyang ads dahil kung totoo to is ito yung mga ilan sa mga chine-check natin para masabi talaga nating legit ang isang online loan application. At ang OLA na i-review natin ngayong araw ay walang iba kundi si Rapid Lend Mabilis Cash Loan. Ito ay kasalukuyan ngayong mayroong napakataas na ratings na 4.9. At dito nga ay pwede kang mag-loan basta ikaw ay 18 years old and above at isang Filipino citizen. At ito pa, one valid ID lang ang kailangan para tayo ay makapag-apply. At itong si Rapid Lend pala ay hindi available sa Google Play Store. Ito ay maaari lamang ma-download sa App Store. Kaya naman, yung mga iPhone users lamang po ang pwedeng makapag-download. At ito nga ang iba pa niyang pinapakita. Large platform daw, low interest rate, fast loan disbursement speed, safe and reliable nga daw itong si Rapid Lend. And dito nga kay Rapid Lend, para tayo makapag-register is kailangan nating ilagay ang ating active phone number. At dito nga is hindi na sila magsasend ng OTP or verification code kasi naka-flash na sa screen, ita-type na lang or i-enter na lang natin. And after nga nating makapag-register dyan or makapag-login is makikita na agad natin na 30,000 pesos nga daw ang pinapaloan niya sa mga first-time user. At ito ay merong 0.05% na interest at meron siyang loan term na up to 121 days. At eto nga yung mga kailangan nating fill-upan or sagutan sa pag-apply or kailangan information. Una, verify identity, personal information, work information, contact information, at bank card information. So, hindi naman ko naiiba sa ibang online loan application. Same pa rin naman yung process na kailangan nating masagutan. And ang mga ID na pwede dito kay Rapid Lend, kagaya na sinabi sa inyo, isang valid ID lang. So, pipili lang tayo sa mga pwede dito. Kagaya ng mga recommended ID type, driving license, UMID, passport, national ID, PIN at health card. So, pwede din dito ang postal ID. After nating makapili ng isang valid IDs, kailangan natin picturean yung harapan niyan and then facial recognition to check kung ikaw ba talaga yung naglo-loan or nagamit lang yung ID mo sa paglo-loan. And next is personal information. So, ito yung mga kailangan natin i-provide the information. Education kung anong natapos, marital state kung married or single, number of credit cards kung wala naman 0 lang ilalagay natin dyan, email address dapat active at nakaka-receive ng messages,
gender kung male or female, residential address, at of course yung loan purpose kung para saan mo ba gagamitin yung amount na niloloan mo. And sa work information naman, so kailangan ng company name, company address, company phone number, mag-ingat sa pagbibigay ng company phone number, profession, PPD lang dyan, working experience kung gaano ka nakatagal sa iyong trabaho, monthly salary, kasi baka yan ay pagbasihan din nila kung magkano yung ibibigay nila sa iyong credit limit, and address details. And sa emergency contacts naman, or emergency contact na tinatawag natin is 3 lang ang kailangan nating ilagay. Mas konti ito compare sa 5 na kailangan ilagay sa ibang online loan application. Pero syempre, pakakaisipin nating mabuti kung sino ba talaga ilalagay natin dahil syempre tatawagan yan or i-message yan ng mga agent ng OLA, lalo na pag hindi tayo makabayad sa due date natin. At ito pa nga, kadalasan, ang mga online loan application na is na-access naman lahat ng mga contacts sa ating cellphone. Kaya naman talagang mag-ingat tayo at maging open tayo sa possibility na talaga nang ma-access nila lahat ng contacts sa ating cellphone. And sa bank information naman, pwede pa rin through bank and e-wallet. Sa e-wallet, ito yung mga pwede. GCash, Paymaya, GrabPay, Coins, Shopee, at OmniPay. And ganun lang kabilis ang ating pag-apply. Dito na agad tayo sa pinakahintay nating part ng ating review, ang pinaka-exciting part, kung na-approve or magkano ba ibinigay sa ating credit limit, magkano ang mababawas at syempre kung gaano kahaba yung loan term. At dito nga kay Rapid Lend is hindi po 30,000 ay binigay sa ating credit limit, kung hindi 2,000 pesos lang din. So yung 2,000 pesos, magkano ba yung nabawas dyan at magkano na lang ang na-receive ko? Sa 2,000 pesos, wala talagang interest, 0 siya. Wala ding other fee, 0 din. Pero binawi naman niya sa service fee which is 800 pesos. At ang amount na marireceive na lang natin dun sa 2,000 pesos of course is 1,200 pesos. At hindi ito 121 days kundi 7 days lang din. So before 7 days is kailangan na nating mabayaran yung buong amount na 2,000 pesos. Kaya naman kung wala kang ibabayad ng 2,000 pesos sa loob ng 7 araw is huwag ka nang mag-loan dito kay Rapid Lend. Ang ganda-ganda ng ipinakita, 30,000 daw for first-time user at kung ikaw daw ay repeat borrower, magiging 73,000. So kung na-try mo na nga dito for first time na makapag-loan dito, i-comment mo na din dyan kung sa susunod na pag-apply mo or kung nakapag-re-apply ka na sa kanila, kung tumaas ba talaga yung credit limit na ibinigay sa'yo. And of course, yan nga yung kabuang loan details netong si Rapid Lend. Hindi siya naiiba sa ibang online loan application na na-review na rin natin. Yung 2,000, 1,200 na lang ang amount na marireceive natin. At kung gusto mo pa nga magpatuloy sa paglulunat, gusto mo talagang itry ito, is nasa iyo na ang desisyon. Ang purpose lang ng ating review ay bigyan kayo ng idea kung magkano ba ang binibigay na credit limit, lalong-lalo na sa atin na first-time user, magkano ang mababawas, and of course, yung kanyang loan term. At hanggang dito na nga lang muna natatapos ang review natin ngayong araw. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!